Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli tayo po ay tumayo. Maniyain tayo. Buksan po natin muli ang ating mga Bible sa Daniel. Daniel chapter 3. Basahin po natin muli ang verse 12 to 30. Daniel chapter 3. Verse 12 to 30. Nakita na po ba isang malakas at amen? Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 12, kayo po sa 13, sabay-sabay po tayo sa verse 30. Verse 12. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Verse 13, kayo po. Then I was astonished with rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought this man before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Verse 15. Now if you bear in you that I years house of ornament, good, harsh, sorcery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of the burning fiery furnace. And who is the God that shall deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this manner. Verse 17, kayo po. If our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fire furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Verse 19. Then Nebuchadnezzar Such was changed into Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore, he commanded that they should keep the furnace 7 times more than it was. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Verse 21, kayo po. the next day they bound their clothes, their horses, and their hats, and their brown garments, and were cast in the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Verse 23. The next 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. Verse 25. He answered and said, Lo, I see your idols who only in the midst of the fire, and they have not word, and the word of the Lord is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth, and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. Verse 27. And the princes, governors, and captains, and king's counselors, being gathered together, saw this man, upon whose bodies were fire and no power, nor was there their heads seen. Neither were their clothes changed, for the smell of fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god except their own God. Verse 89. Therefore I make a decree
country, that every people, nation, and language speaks and communicates peace against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after his sword. Verse 30, all together, ready, read. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Tayo po lahat ay mukha-bungkit, tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, Diyos Ama namin sa langit, muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong pong kabutihan, katapatan. Salamat na nanatili kang tapat, hindi ka nagbabago. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan noon, Diyos ni Moses na humati sa Red Sea. At ikaw po ang siyang patuloy na nag-iingat sa bansang Israel. Salamat po na ikaw pa rin ang Diyos ngayon at bukas na nananatiling makapangyarihan at tapat. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang. Nalalaman mo po ang aming mga kasalanan, pagkukulang na nagagawa laban sa iyo. Dalangin po namin na patawarin mo po kami. Banal na Espiritu, patawad. Salamat, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Inaangkin namin sa oras na ito ang kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. Salamat po, Ama, sa mga kabutihan, katapatan na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa pribilehyo na magamit sa iyong pong gawain, pinagkatiwalaan po ng gawain. Dalangin ko po, Ama, patuloy mo pong pagpalain ang buhay ng mga kapatiran. Itago mo po ako muli sa iyong pong likuran. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Pagpalain mo po ang Lord's Supper ngayong hapon, ang pag-alala sa kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng aming po Panginoon Jesus. Nawa po, Panginoon, pakalinisin mo po kami. Gawin mo po na kami po ay maging karapat-dapat sa pagbahagi sa hapunan po ng aming pong Panginoon. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy po kayong magligtas sa bayang ito. Gamitin mo po kami sa pagbabahagi ng kaligtasan ng katotohanan. Nawa, matagpuan po kaming matapat na naglilingkod hanggang sa pagbabalik po ng aming pong Panginoon Jesus. Pagpalain mo po ang bayang ito, pagpalain mo po ang mga kapatiran, dalangin po namin katagumpayan ng revival at anniversary ng inyong pong gawain. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. I hope and I pray that you are blessed kanina pong umaga sa buhay po ni na Brother Selwyn. Na talagang sa kabila ng mahirap po talaga magpahayag ng kaligtasan sa Middle East, sa Saudi Arabia, pero nananatili po sila na sila po ay nagpapagamit at naglilingkod sa Panginoon. At talagang nakakatuwa na talagang nandoon ang lakas ng loob, nandoon ang tapang nila upang patuloy na maglingkod sa buhay at makapangyarihang Diyos. Kaya sana ang buhay po nila ay naging hamon sa atin. Na sana ang buhay nila ay hamon sa atin na tayo din po ay magbahagi ng salita ng Diyos. So, ang kanila pong buhay, maaari sila po'y umuwi dito sa ating bansa at nagbabakasyon. Pero katulad ng mensahe kaninang umaga na hindi nila sinayang yung oras na para mamasyal. Hindi nila sinayang yung oras para magpakasarap sa buhay. Na sila'y umuwi dito ay siya, ay pupunta muna sa Boracay. No. Talagang ang kanilang lakas, ang kanilang buhay, ang kanilang oras ay naging laan sa paglilingkod at talagang naging laan para sa gawain ng Panginoon. So ngayong hapon po mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng mensahe ngayong hapon, Put God First. Unahin natin ang Diyos. Katulad na sinabi kanina ng mensahe ng salita ng Diyos, we are in the last days. 2 Timothy chapter 3 verse 1, this know also that in the last days, perilous time shall come. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating sayangin ang ating oras. Tayo ay nasa mga huling araw na talagang ating oras, panahon ay ilaan natin sa paglilingkod sa Diyos, kay Kristo. Kaya mga kapatid, sana put God first. Ibig sabihin po nito, ng put God first, mga kapatid, in everything, we need to seek God's will.
na sa bawat gagawin natin ay hanapin natin yung kalooban ng Diyos. Tanungin natin ang ating sarili, ito ba ay kalooban ng Diyos? Na lagi tayo magpasakop sa kalooban ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng put God first. Unahin natin ang Diyos. Na ito naman po ay talagang nais ng Diyos sa atin, sapagkat ang sabi nga po ng Matthew chapter 6, verse 33, ang sabi ng Panginoon Jesus, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Na kung titingnan natin ang buhay ng maraming tao, maraming Kristiyano, na ang kanilang oras, panahon sa nila inuubos, hindi na nila inuuna ang Diyos, at marami silang pinagkakabalahan. Ito po ang mga devices ng ating kaaway na dyablo, na ang mga tao ay binibigyan ng maraming kinatatakutan sa ating panahon. Nandiyan ang mga social media, nandiyan ang mga news, ang mga balita, para mga tao ay matakot. Tulad nito, ng mga nakarang linggo, maraming mga nagpanik. Kasi nagpanik sila na maubusan daw ng supply ng gasolina. Pero sa biyaya po ng Panginoon, ang supply ng gasolina dito sa atin, meron pa naman. Wala namang gasoline station na nagsara. At sa biyaya ng Panginoon, ang presyo ng gasolina, mababa pa rin naman po. Ewan po ba? So dito sa Lipa ay 49 and 50. Yun po ang price per liter po dito sa Lipa. So mga kapatid, mga minamahal, put God first. It is not bad. It's not bad to put God first. Hindi masama, hindi kalabisan, unahin ng Diyos. Amen po ba? Hindi masama at hindi kalabisan na tayo po ay talagang magpasakop sa mga kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag po kayong magagalit, huwag po kayong ma-offend. Kung nandoon lagi ang pag-i-encourage sa buhay natin, unahin natin ng Diyos na tayo ay magpasakop sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So, masama ba na unahin natin ang Diyos? Nay. Ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus, bumaba dito sa lupa. Sino ang inuna niya? Sino ang pinagkukulan niya ng oras at panahon? Ang sabi ng Luke chapter 19, verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." So ang Panginoon Jesus bumaba dito sa lupa, sa atin siya naglaan ng oras, sa atin niya inubos ang kanyang oras, hindi sa mga magagandang bagay sa mundong ito. Hindi siya namasyal, hindi siya nagpakayaman, sapagkat ang lahat naman ng mga bagay sa mundong ito ay sa Kanya. So mga kapatid, mga minamahal, hindi kalabisan na talagang tayo ay maglaan ng oras, hindi kalabisan, unahin natin ang Diyos. Sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng Panginoong Jesus ng kaligtasan. He saved us. Amen po ba? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi po kalabisan, hindi masama, unahin ang Diyos. Alam nyo, napakabuti ng Diyos. Wala namang utos dito ang Diyos na iwan mo ang trabaho mo. Wala pong utos ang Diyos na huwag kang magtrabaho. At ayaw talaga ng Diyos ng tamad. Amen po ba? Pero mabuti ang Diyos, hindi niya tayo ginawang robot. Binigyan niya tayo ng free will. Binigyan niya tayo ng choices. So ang nais ng Diyos talaga, kung tayo po magbibigay sa Kanya ng oras, kung tayo susunod sa Kanya, kailangan ang nais ng Diyos yung bukal sa ating loob, bukal sa ating puso. And whatsoever you do it heartily as unto the Lord and not unto men. So yun po ang nais ng Diyos, na talagang tayo po ay talaga, kung tayo susunod ay bukal sa loob. So mga kapatid, mga minamahal, He saved us. Iniligtas tayo. Tayo ngayon ay palangit. Say amen kung palangit po tayo. So ang ating pagpunta sa langit ay libre na. Hindi mo na kailangan pa ng eroplano. Hindi mo na kailangan pa ng plane ticket. Kaya sana ang ating oras, napakaganda ng mensahe kaninang umaga. Diba? Yung oras ay talagang ilaan, huwag sayangin. We are in the last days, babalik na ang Panginoon.
malapit na siyang bumalik at hindi natin hawak ang ating oras. Hindi natin pwedeng sabihin, buhay pa tayo bukas. Purihin ng Panginoon kung tayo buhay pa bukas. Salamat talaga. Alam nyo, meron akong naaabot na hindi nyo naaabot at yung mga naaabot ninyo ay hindi ko naman naaabot. Kaya tayo po ay talagang dapat ay nag-aakay ng kaluluwa. Amen po ba? So nandiyan si Steve, nagbabalik. So ang umabot sa kanya ay ang sina Brother June. Diba? So ginamit I think si Lance ang ginamit. Diba? So yun po na ang hindi ko kayang abutin, kayo po ang aabot. So nandito ngayon si Lian. Lian tuloy. Tagaliyan pa yan. Malayo pa yan. Ano? So, ang hindi ko kayang abutin, kayo po ang aabot. Kaya mga kapatid, ang soul winning, ito po ay para sa lahat. So yun po mga kapatid, mga minamahal, hindi kalabisan, hindi masama kung uunahin natin ng Diyos sapagkat tayo po ay iniligtas ng Diyos. He sacrificed Himself for us. Titus chapter 2 verse 14, who gave Himself for us that He might bring. Tama ba? Tingnan niya po natin ang Titus chapter 2 verse 14. Who gave Himself for us that He might redeem us. So yun po sinabi po dito sa Titus chapter 2 verse 14 na ang Panginoong Susi sinakripisyo ang kanyang sarili upang tayo po'y matubos niya ng kanyang sariling dugo. So Titus chapter 2 verse 14, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. So kanina po umaga, kung kayo po'y nag-take down notes, na talagang nandoon yung Christian living, nandoon ang doctrine. So yan po talaga ang preaching. Yan ang nilalaman ng preaching. So hindi mawawala ang doktrina, yung katuruan ng salita ng Diyos, at nandoon din po ang Christian living. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda talaga na tayo po'y umaaten maghapon. Nagte-take down notes tayo na mga preaching, isinusulat natin ang preaching, at salamat, ako po'y nagpapasalamat, nandyan pa rin po kayo ngayon. So mga kapatid, mga minamahal, na isinakripisyo ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay. Isinakripisyo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Kaya hindi masama kung tayo po ay aaten maghapon. Kung ito po ay sakripisyo para sa inyo, so magsakripisyo po tayo para sa Panginoon. So kung ang ibang Kristyano ay hindi kaya mag-sacrifice, ang tularan natin, ang tingnan natin, una sa lahat ay ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, na talagang isinakripisyo ang kanyang buhay. He sacrificed Himself for us, and hindi po masama na talagang unahin natin ang Diyos sapagkat God supply all our needs. Ibinigay, isinusupply ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. Ang ibang tao, bumibili na ng oxygen. Pero salamat, tayo po ay lumalanghap pa rin ng oxygen libre. Hihintayin pa ba natin na tayo bumili ng oxygen bago tayo maglingkod sa Diyos? Hihintayin pa ba natin na tayo ay bumibili ng hangin bago natin maglaan ng oras sa Panginoon? So mga kapatid, meron pong ganong sitwasyon. Kung kailan mahina na, ay sa kanila sasabihin, Panginoon, ako'y maglalaan na ng oras sa iyo. Paggalingin mo lamang ako. Bigyan mo lamang ako ng kagalingan. Ako'y maglilingkod sa iyo. Kaya nga kaninang umaga nabanggit na hindi porket bata ka pa ay sasabihin mo, saka na ako maglilingkod, bata pa naman ako. So mga kapatid, mga minamahal, ang paglilingkod, wala pong pinipili. So mga kapatid, God blesses us. Sometimes every believer ignore the blessings of God. That's right. Diba? Alam nyo, ang pagpapala, isang napakalaking pagpapala na tayo ligtas ngayon. Isang napakalaking pagpapala na nandito tayo sa katotohanan. Na mayroong mga church na natatag,
na itinatag ng Panginoon Jesus na nagtuturo ng katotohanan. Sapagkat kung wala nagtuturo ng katotohanan, saan tayo patungo? Sa impyerno. Amen po ba? Pero salamat na talagang mayroong church na itinatag ang Panginoon Jesus na nagtuturo ng katotohanan na ang kaligtasan ay hindi nawawala, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus, na itinuturo na tayo po'y tinubusnan ng dugo ng Panginoon Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Ito po ang malaking pagpapala, biyaya sa ating buhay. Kaya hindi masama, hindi kalapisan kung tayo po ay uunahin natin ng Diyos. Hindi kalapisan kung tayo po ay laging susunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Sometimes they don't see how God blesses them. So, minsan hindi nakikita ng maraming Kristiyano kung paano sila'y pinagpapala ng Panginoon. Kaya mga kapatid, minsan, ang ibang Kristiyano, appendicitis. Ayan na naman si pastor. Hindi ko nga kaya umatin maghapon eh. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, huwag kayong ma-open kung nandun laging encouragement, umatin tayo maghapon. Kaya kanina, sabi nga ni Brother Selvin, diba, na magbibigay ka ng oras. Halimbawa, magbibigay ka ng oras ni Brother Edwin. Pero pares pa rin naman ang oras natin eh. Diba? Hindi naman ibig sabihin nun na magkakaroon na siya ng 48 hours. So, nagbigay ka man ng oras, yung oras mo rin, yung oras natin, hindi rin naman nababawasan. Na sasabihin mo, ibinigay mo na sa kanya eh. So, bawas na yung oras mo. Diba? So, napakaganda po ng mensahe kanina umaga. So ngayon po mga kapatid, mga minamahal, put God first. Maraming tao abala sa napakaraming bagay. Pero ang nais ng Diyos, pakinggan pa rin natin ang kanyang salita. Ang nais ng Diyos, nandito pa rin tayo sa kanyang bahay-sambahan sapagkat ngayong hapon, Lunes na ba ngayon? Hindi pa rin naman, di ba? Linggo pa rin ngayon. So mga kapatid, kaya dapat ang linggo ay laan para sa Panginoon. So mga kapatid, ngayong oras na ito, sa ating pong pag-aaral in putting God first, doing God's will, always there is verse 12. Tingnan niyo po verse 12. Tatlong bagay ang ating pong titingnan po dito sa Daniel chapter 3 verse 12. Alam niyo po ito pong golden image na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Ito po ay meron pong taas na 10 palapag na building. Ganun po kalaki ang golden image na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. At ito nga po, ang sukat nito, ganun po yung kaluang. Yung kwarto po doon, yung tiles na yon. Ganun po siya kaluang. 10 palapag. So verse 12, tingnan niyo po verse 12. Sabi po dito, there are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon. Shadrach, Meshach, and Abednego, these men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So mga kapatid, sa ating pong paglilingkod, kung unahin natin ang Diyos, kung tayo ay laging susunod sa kalooban ng Diyos, una, there is a competitor or enemy. Meron tayong magiging kaaway sa ating pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Asahan po natin yan? May mga taong magagalit sa atin. There is competitor. So magkakaroon tayo ng kaaway. Maaaring ang ministry, it is not competition. Pero mayroong mga taong magagalit sa atin. At ang sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Tayo na mamumuhay na maka-Diyos kay Kristo Jesus na ating Panginoon ay tiyak na magdadanas, magpapata ng pag-uusig. Kaya mga kapatid, asahan po natin yan. Expect it na may mga taong magagalit sa atin. May mga taong hindi matutuwa sa atin. Magkakaroon tayo ng kaaway. Sapagkat sa mundong ito,
dalawang klase ang tao sa mundong ito, isang sumasampalataya sa Panginoong Sus at isang hindi sumasampalataya sa Panginoong Sus. May mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, asahan na po natin yan. May mga taong magagalit sa atin. Expect it. At sana mga kapatid, ang mga taong ito, huwag natin ituturing na kaaway. Kaya nga sabi po ng Bible sa Matthew chapter 5 verse 44, tingnan po natin ang ating po Bible. Sa Matthew chapter 5 verse 44, sabi po dito, love your enemies. So ibigin ang kaaway. Tama ba? So sabi po, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Ngayon, tayo po habang tayo patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang magkakapatid sa Panginoon, tayo magkakagalit-galit tayo. Pero ganun pa man, kung magalit sa atin ang ating kapatid, huwag natin silang ituturing na kaaway. At lagi natin titingnan na tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Ito ay relasyon natin hanggang sa habang buhay, sa kabilang buhay. Pagdating sa langit, tayo po'y magkakapatid pa rin. Kaya huwag natin ituturing na kaaway ang isa't isa. Amen po ba? Kaya sabi po dito, do good to them that hate you. So expect there is a competitor na talagang asahan po natin magkakaroon tayo ng kaaway sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag inuuna natin ang Diyos, asahan na po natin yan. Sapagkat ang Panginoon Sus, wala siyang ginawang masama. Pero anong ginawa sa Panginoon Sus? Ipinako sa krus. Ang Panginoong Sus ay nagpagaling, ang Panginoong Sus ay nagligtas, ang Panginoong Sus ay nagpakain, pero anong ginawa sa Kanya? Ipinako sa krus. Maraming tao sumisigaw, ipako, ipako, ipako siya sa krus. Patayin, patayin, patayin. Pero anong ginawa ng Panginoong Sus? Anong sinabi ng Panginoong Sus? Father, forgive them, for they know not what they do. Katulad ng inawit kanina ni Brother Edwin, Father, forgive them. So mga kapatid, ito din po ang ating pong gawin. Kung mayroon mang dumating na taong galit sa atin, kung mayroon mang mga taong magagalit sa atin, tayo ay magpatawad. So yun po ang kalooban ng Diyos. So sabi po ng Colossians chapter 3 verse 13. Colossians chapter 3 verse 13. So ito po yung mga kalooban ng Diyos. Sana tinatandaan natin kung ano-ano ang mga kalooban ng Diyos. Tandaan natin kung ano-ano ang mga utos ng Diyos at huwag natin baliwalain at kundi ating isabuhay, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So masaya ang buhay ng Kristiyano, katulad ng inawit kanina, pero parang hindi masaya, ano? So, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kung ito po ay ating ina-apply sa ating buhay. Forbearing one another. Forgiving one another. So yun po, ang tao sa mundo ito, katulad ng 5 daliring ito, hindi pare-parehas. Hindi pantay-pantay. Ito, mayroong tao, talagang okay. Yan eh. Kaya thumbs up yan eh. Pero kapag hindi gumanon na, hindi okay. So mayroon namang Kristiyano or mayroong tao, ganito, mahilig magturo. Diba? So yun po, mayroong mga tao ganyan, mahilig magturo. Ibig sabihin, ayaw talaga nitong magpaturo, siya yung magtuturo. Yun po ang Kristiyano. Meron naman po ito, meron po mga tao, gusto lagi sila yung bida, center of attraction. Kaya lagi nyo tatandaan ang 5 daliri. Yan ang klase ng tao sa mundo. Meron naman na
Laging sidekick katabi ng bida. Yan. Okay? So yun po yun. Okay? So yun po ang mga klase ng Kristiyano sa mundong ito. And then ito, maliit man, kulang man sa height. Aray. So, pero, okay naman. Wala akong masasabi dito. Diba? So yan po ang klase ng tao sa mundo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, forbearing one another, forgiving one another. Ito po yung kalooban ng Diyos. So there is competitor, so expect it, and then enlighten them. Tingnan po natin ang Daniel, chapter 3, verse 16-17. Ano ang ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego doon sa kaaway nila? Daniel chapter 3, verse 16 and 17. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace, and He will deliver us out of thy hand, O King. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon mga taong magagalit sa atin, huwag nating ituring na kaaway, kundi enlighten them. Atin silang bigyan ng kaliwanagan sa katotohanan. Ituro natin sa kanila kung sino ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ituro natin sa kanila kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sina Shadrach, Meshach, and Abednego, sila po ay mga captives, slave doon sa Babylon. So talagang ipinakita nila na mayroon talagang tunay na buhay at makapangyarihang Diyos na kayang magligtas sa kamay ng hari, na kaya magligtas doon sa init sa apoy ng pugon. Kaya mga kapatid, ganoon din po ang ating pong gawin. Yung mga taong nagagalit sa atin, yung mga unbeliever, sana makita nila sa atin yung kaibahan ng ating Diyos doon sa kanilang dinodiyos. Kasi yan naman ang paniniwala ng buong mundo. Sinasabi ng mga tao, iisa naman ang ating Diyos. Yun lagi ang bukang bibig ng maraming tao. Iisa naman ang ating paniniwala. Mali. Iba-iba ang paniniwala ng mga tao sa mundong ito. Ang ibang tao, ang ibang denomination, hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Ang ibang denomination ay hindi naniniwala na si Kristo ang tunay na tagapagligtas. So ipakita natin sa kanila na si Kristo ay tunay na Diyos, na si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. Ipakita natin sa kanila na ang kaligtasan ay hindi nawawala. So mga kapatid, mga minamahal, enlighten them. Ito po ang ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Ipinakita doon sa kay King Nebuchadnezzar at ipinakita doon sa mga tao sa Babylon. Alam niyo po, marami silang pihag doon, marami silang mga Jewish people doon na napihag. Pero, sabihin na natin, 4 lamang sila na nanindigan sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Pero dito sa chapter na ito, sa ating binasa ito, 3 sila na nanindigan para sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Kaya sa atin po mga kapatid, yan, salamat. Lagi kong ibinibigyan ng example dito si Brother Edwin. Kasi si Brother Edwin, yan din si Brian. Sabihin na natin sa kanilang pong buhay, sila lamang yung Kristiyano, sila lamang yung Baptist Christian. Pero nasaan sila? Nandito sila sa church. Minsan sila po'y dumaranas ng pag-uusig, pero nasaan sila? Nandito pa rin sa church. Sumasamba at naglilingkod sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Ibig ko pong sabihin, kung wala ng tao na talagang manatili sa iyo, na kung sino mang mga tao na sa paligid mo ay magalit na sa iyo, na tulad ng ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego, sila po ay nanindigan sa katotohanan. Kaya dapat ito din po makita sa atin, manindigan tayo sa katotohanan.
Sabi nga ng Panginoon Jesus sa John chapter 8, verse 32, kung hindi ako nagkakamali, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Kaya, kung bakit ako po'y nananatili dito sapagkat dito ko natagpuan ang katotohanan. Iniwan ko ang maling katuruan. Iniwan ko yung aking nakagisnang relihiyon. So kung bakit man ako ay nandito sa Baptist, katulad ni Brother Selwyn, ay sapagkat nandito yung katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, there is competitor, expect it, enlighten them. And then, verse 18, Daniel chapter 3, verse 18. Kung meron po tayo magiging kaaway, sabi po dito, but if not, sabi po ni na Shadrach, Meshach, and Abednego, be it known unto thee, kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos na pinaglilingkuran, ay hayaang malaman mo, O Hari, that we will not serve thy gods. Hindi pa rin kami sasamba, maglilingkod diyan sa iyong Diyos-Diyosan. Hindi kami maglilingkod sa iyong golden image na ipinagawa, nor worship the golden image which thou hast set up. So mga kapatid, kung magkaroon man tayo ng kaaway, kalaban, we need to establish our faith. So yun po ang makikita po natin dito, na talagang malakas, matatag ang pananampalataya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Na talagang malakas ang kanilang loob na sumagot sa hari. Amen po ba? So makikita po natin dito na talagang sina Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi po sila after. Hindi pa kasi sila nag-usap-usap na Shadrach, Meshach, sumunod na tayo sa hari. Anong balay natin? Baka pamya, dagdagan yung ating sahod dito. Kasi sina Shadrach, Meshach, and Abednego may katungkulan doon sa Babylon. Kaya sabi po dito sa verse 12, there are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of the Babylon. Meron po silang katungkulan doon sa Babylon. Pero ganun pa man, sina Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila natakot kung sila man ay tanggalin sa pwesto. Hindi sila natakot kung sila man ay ihagis doon sa pugon, doon sa pugon na 7 beses na pinainit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Bible sa Matthew chapter 10, verse 28, tingnan niyo po. Sa Matthew chapter 10, verse 28. Maraming tao ngayon Kristiyano, kaya wala sa pagsamba, natatakot mawala ng trabaho. Pero meron po tayong kapatiran na sa abroad. Alam niyo, piniling unahin ang kalooban ng Diyos. Piniling unahin ng Diyos. Yun po ay ipukwento ko lang sa inyo si Brother Scott na na-share lamang ni na Brother Marlon nitong last Sunday. Gumanda ngayon ang kanyang trabaho at mas lumaki ang kanyang sweldo. Bakit? Inuna ang kalooban ng Diyos. Inuna ang Diyos. So Matthew chapter 10 verse 28. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So sundan niyo po ako, babasahin ko po. Sabi po ng verses 28, sabi po dito, and fear not them which kill the body. So ang tao, pumapatayan ng katawan, but are not able to kill the soul. So ang tao ay hindi kayang patayin ang kaluluwa, but rather fear Him. Subalit inyong katakutan, which is able to destroy both soul and body and hell. Sino ang kayang gumawa nito? Tanging ang Diyos lamang. Ang kayang pumuksa ng kaluluwa at ng katawan ng isang tao. Ang tao, kaya lamang ng tao ipatayin ang katawang ito. Pero hindi kayang patayin o buksain ang kaluluwa. So mga kapatid, yun po ang makikita natin kina Shadrach, Meshach, and Abednego. Na sila po ay hindi natakot at makikita natin sa kanila matibay ang kanilang pananampalataya. Kaya sana ang ating pong pananampalataya ay ating pong palakasin.
Paano titibay ang ating pananampalataya? Roma chapter 10, verse 17. So that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Huwag nating pabayaan ang pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, salamat kung mayroon pong mga pamilya na talagang hindi pinapabayaan ang devotion. So nandiyan sila Brother Jude, sila po ay mayroon pong devotion ng kanilang family bago sila matulog sa gabi. At sila Pastor Sosa nga po, madalas ko ikinukwento sa inyo na kakain na nga lamang sa sukat, di ba? Talagang malamig na sabaw bago sila makapag-almusal. Sa haba ng devotion, sa haba ng prayer time. Kasi talagang bagong lahat ng pastor ang mga kapatiran may mga karamdaman, mga kapatiran may sakit. Kaya talagang bago humigop ng sabaw ay malamig na. Galing-galing ko sabihin, Pastor, wala tayo sa prayer meeting. Kasi napapataon talaga. Pupunta ako doon sa kanila Monday at talagang hindi pa sila nakakapag-almusan. At nandoon sila, nakaupo sa lamesa, sa upuan, hindi sa lamesa. Okay? Nandoon sa hapagkainan. Nandoon si Sister Apple. At, Brad, kuha Bible mo. O sige po, Pastor. O basa, Apple. Yun ang tawag ng Pastor eh. Babasahin ni Sister Apple yung daily bread. And then, ipapaliwanag ni Pastor. Kapag naipaliwanag na yan, magpe-pray na yan, kasama ang mga kapatiran sa prayer. Talagang sasabihin ko, Pastor, stop na. Pero yun po, na talaga sana sa buhay po natin, kung tayo po ay magkakaroon ng pamilya, ay huwag papabayaan. Kung wala mang pamilya, ay huwag pabayaan ang devotion. Na pagkagising sa umaga, ay talagang Bible ang hawak at nagpe-pray. Yun po ang kalooban ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, expect that is competitor and we need to enlighten them, establish our faith. Pangalawa, balikan natin ang Daniel chapter 3 verse 18. Pangalawang bagay na makikita po natin dito. Sabi po ng verse 18, But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So, pangalawang makikita po natin dito, the cause. Yung dahilan. Tingnan po natin yung dahilan bakit hindi sila sumamba. Tingnan natin yung dahilan bakit hindi nila sinunod ang utos ng hari. Tingnan natin ang dahilan na kahit buhay nila kapalit, pero sila po ay nanindigan na hindi sasamba, hindi susundin ang batas ng hari. Unang dahilan po dito mga kapatid, mga minamahal, ay yung kanilang pananampalataya. Sila po ay sumasampalataya sa tunay, buhay at makapangyarihan ng Diyos. Sila po ay galing sa Israel. Doon po sila galing sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Na nakita po ni Shadrach, Meshach, and Abednego yung kapangyarihan ng Diyos. Na talagang mayroong isang tunay na Diyos na kayang bumati ng dagat at mayroong isang buhay at makapangyarihang Diyos na kayang magpadala ng mga salot na talagang mayroong isang tunay, buhay at makapangyarihang Diyos na kayang makapagligtas ng buhay ng tao. So yun po ang kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, suriin natin ang ating pananampalataya. Ang ating pang pananampalataya ay lumalago. Ang ating pang pananampalataya sa Diyos ay tumitibay. Tayo ay talagang sa Diyos sumasampalataya. Tayo ay talagang sa Diyos nakatingin. Baka pamaya sa tao tayo nakatingin. So yun po yung kanilang pananampalataya. Kaya malakas ang kanilang loob, matapang silang sumasagot, na talagang sinasabi ng verse 16, na talagang sinabi dito, we are not careful to answer thee in this matter. So kami ay hindi nag-iingat na sumagot sa iyo sa bagay na ito.
na sinasabi ni na Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi kami sasamba sa iyong golden image. So noon pa man po, talagang marami ng mga maling katuruan. Kaya sa ating panahon din ngayon, maraming maling katuruan. Kaya sana maging maingat po tayo. Saliksikin ang salita ng Diyos, aralin ang salita ng Diyos, at baka pamaya tayo ay madaya. At baka pamaya mawala na tayo sa katotohanan. Yun yung sinasabi kanina ni Brother Selby, na sa ating panahon ngayon ay mayroon na mga apostasy. Marami ng mga backslider. Marami ng mga tumalikod sa tunay na pananampalataya. Kaya saliksikin po natin ang salita ng Diyos. So ito po yung dahilan bakit hindi sila sumunod doon sa hari ni Nebukadnezar. At ito yung dahilan bakit inuuna nila ang Diyos. Ito yung dahilan bakit kalooban ng Diyos ang kanilang sinusunod. Dahil meron silang pananampalataya sa tunay, buhay, at makapangyarihang Diyos. Amen po ba? So yun po yung padalwa. At yung unang dahilan nila, yung faith po nila. Sumasampalataya sila sa tunay, buhay, at makapangyarihang Diyos. Pangalawang dahilan, tinan po natin ang Daniel chapter 1, verse 7. Daniel chapter 1, verse 1 and verse 7. Daniel chapter 1, verse 1 and verse 7. And the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. So noong pangatlong taon na paghahari ni King Jehoiakim ay dumating si King Nebuchadnezzar na hari ng Babylon at sinakop ang Jerusalem. And then verse 7, tingnan niyo po, verse 7, unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. So pinalitan ang kanilang mga pangalan. So pangalawang po dahilan po nila bakit hindi talaga sila sumunod doon sa hari. Maaaring sila po ay alipin, slave, captives, bihag doon sa Babylon. Sila po ay foreigner doon sa Babylon. Tayo po mga kapatid, mga minamahal, foreigner po tayo sa mundong ito. We are heavenly citizen. Tayo po ay citizenship doon sa langit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong mamuhay ng makamundo. Huwag nating tularan huwag nating sundin ang sistema ng mundong ito. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So mga kapatid, mga minamahal, sana ito yung ating dahilan. Bakit hindi tayo makikiayon sa takbo ng sanglibutan ito? We are foreigner in this world. Tayo po ay hindi taga rito. Tayo stranghero lamang po dito. So yun po makikita po natin dito, sina Shadrach, Meshach, and Abednego, sila po ay foreigner doon sa Babylon. Na talagang sila po ay meron talagang Diyos na pinaglilingkuran noon pa man. At pangatlong dahilan po na makikita po natin dito, their fondness. Yung kanilang pag-ibig sa tunay, buhay, at makapangyarihang Diyos. Fondness. 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 Yung kanilang pag-ibig, pagmamahal sa Diyos. So yun po, sana mapagana ito sa revival. Tsaka, pag-usapan natin yan, kasi syempre gagamit ng projector o USD ang ating speaker. At para ipa-flash na rin natin diyan yung mga Bible verse
Amen po ba? So pag-pray po ninyo, mapagana natin yan sa revival. Pero hindi natin yung madadala sa anniversary doon. Kundi yan man tayo sa support. Di ba? Pero sa umaga, dito tayo sa umaga. So, alam niyo naman si Pastor Sosa, mahilig din niyo sa projector. Okay? So yun po, na pangalawang dahilan ay, or yung pangatlong dahilan po dito, yung kanilang pag-ibig sa tunay, buhay, at makapangyarihan ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, mababaw ang pag-ibig ng maraming Kristiyano. Mababaw. Ngayong hapon, tanungin nga natin ang ating sarili. O suriin natin ang ating sarili. Kung gaano nakalaki yung ating pag-ibig sa Diyos. O tanungin natin ang ating sarili, tayo ba'y tunay na umiibig sa Diyos? Tunay ba tayo nagmamahal sa Diyos? Kasi maraming Kristiyano nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero hindi nila magawang unahin ang Diyos. Ang ibang Kristiyano nagkaroon ng trabaho pero nawala sa ministry. Pinabayaan, iniwan ang ministry. Pero salamat, sana nga si Brother John Mark, pa-pray niyo po si Brother John Mark, may trabaho na siya ngayon, tatrabaho sa LHK. Alam niyo naman ang LHK, may trabaho pag Sunday. Pero salamat, kasama natin ngayon dito si Brother John Mark. Pinapapasok pero hindi pumasok. Sana katulad tayo na Shadrach, Meshach, and Abednego. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, unahin ang Diyos. Unahin. So yun po, the competitor, the cause, and then the last, verse 19 to 30. Daniel chapter 3, 19 to 30. Ito na po yung pinakamaganda po dito. Sa verse 19, then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. So nagbago ang itsura, yung mukha. Para bagang yung mukha ni Shadrach ay ni King Nebuchadnezzar ay naging mapula sa galit. Ganun po yung naging mukha po ni King Nebuchadnezzar. Na talagang nagalit siya doon sa tatlong kina Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang tigas ng ulo ng tatlong ito. Diba? Ako'y hari, hindi nila ako sinunod. So nag-utos ang hari ito painitin ng 7 beses ang pugon. And then verse 20, and he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego. So ipinag-utos ni King Nebuchadnezzar, igapos ang tatlong ito and cast them into the burning fiery furnace. So nakagapos na, itinapon doon sa burning fiery furnace, doon sa nagliliyab na pugon. 21. Then these men were bound and their coats, ano basa po dito? Lumabo ang aking mata. Hosen and their hats and their other garments and were cast into the midst of the burning fiery furnace. 22. Therefore, because the king's commandments was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang namatay ay yung mga naghagis kina Shadrach, Meshach, and Abednego. Wala pa sila sa pugon. Kumbaga, nadilaan pa lamang ng apoy yung mga naghagis kina Shadrach, Meshach, and Abednego. Nadilaan pa lang ng apoy. Dahil sa sobrang init ay namatay po ang mga sundalo ni King Nebuchadnezzar. Pero ano nangyayari kina Shadrach, Meshach, and Abednego? Sabi po dito sa verse 23, and these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in haste and spake and said unto his counselors, did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, true, O king. Verse 25, he answered and said, lo, I see 4 men loose, walking in the midst
of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. So mga kapatid, mga minamahal, hindi namatay sina Shadrach, Meshach, and Abednego. So hindi sila namatay. Bakit? Sila ay nanindigan sa katotohanan. Inuna ang kalooban ng Diyos. Inuna ang Diyos. Mas natakot sa Diyos, iginalang ang Diyos, hindi sila natakot sa tao. Ito yung dahilan bakit sila ay hindi namatay. He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire. So mga kapatid, mga minamahal, sina Shadrach, Meshach, at Abednego, sinamahan ng Diyos. Sa buhay natin, hindi tayo alisin sa mundong ito. Hindi tayo alisin sa mga problema, pero tayo po'y sasamahan ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, piliin natin unahin ang kalooban ng Diyos. Piliin natin sundin ang mga kalooban ng Diyos. Tayo ay sasamahan ng Diyos. At alam niyo po, ang pangatlong makikita po natin dito, the compensation. Yung kabayaran. Alam niyo po, kung talagang uunahin natin ang Diyos lagi sa ating buhay, tayo ay susunod sa kanyang kalooban, hindi tayo talo. Amen? Talagang bawat bagay na ating ginagawa para sa Diyos kay Kristo, ito po'y mayroong ganting pala. Mayroon itong pagpapala. Hindi tayo lugi. So makikita natin dito, ano sabi ng verse 30? Tignan niyo po verse 30. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya Brother John Mark, ipagpatuloy mo lamang yan. Ano malay mo, mamaya gawin kang kanang kamay na may-ari ng LSK. Diba? Sabihin sa mga empleyado ng LSK, tularan ninyo si Brother John Mark. Diba? Na talagang sambahin ninyo ang Diyos ni Brother John Mark. So, ipopromote si Brother John Mark sapagkat inuna niya na sambahin ang Diyos tuwing araw ng linggo. Diba? Anong malay natin sa buhay ni Brother Rocky? Bigyan pa siya ng isa pang kabote resto. Magkaroon pa ng kabote branch doon sa Mapini. So mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng Bible sa verse 30, Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. So mayroon na silang posisyon, pero sila po ay ipinulungkot pa ni King Nebuchadnezzar. And then, the compensations na talagang nandoon po yung proteksyon ng Diyos. Yun po yung kabayaran. Sa buhay natin, kung kayo po ay observer, kung kayo po ay observant, maraming tao nagkakasakit araw-araw. Maraming tao nadidisgrasya araw-araw. Pero salamat sa Panginoon, malakas tayo, hindi tayo nadidisgrasya. Yung iba, nag-aabang lamang ng sasakyan, nababangga. Diba? Ang iba, talagang tiwala sa kanilang sinasakyan, pero na-aksidente. Umuwi na mayroong bukol sa ulo. Or umuwi sila, mayroong silang sugat. So ito po yung kabayaran sa atin. Kaya hindi po kalabisan, hindi po masama kung unahin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi masama kung uunahin natin ang Diyos. So, and then, verse 28 and 29, ano pa sabi dito? Tingnan niyo po. Verse 28, Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed he, the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any God, except their own God. Verse 29, Therefore I make a decree that every people, nations, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. So mga kapatid, mga minamahal, yung compensation po dito, yung kabayaran po sa ating ginagawa is magkakaroon po tayo ng peace.
Kaya nga sabi ng Psalms 119, I think yung verse 165 pa, great peace have they which love thy law. Tingnan nga po natin ang ating pong Bible, tapos na po tayo. So, Psalms 119 verses 165. Tama ba? Yan, verse 165. Great peace have they which love thy law. So ano bang ibig sabihin nito? Pastor, ang sinabi dito, yung nagmamahal sa utos ng Diyos. Diba? So mga kapatid, ang ibig din sabihin po nito, dahil nga po mahal ang salita ng Diyos, mahal ang utos ng Diyos, na talagang lagi nila itong sinusunod. Saan man sila pumunta, anumang oras, kanilang sinusunod, inuuna ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa buhay po natin, ito ang kabayaran. Dakilang kapayapaan o malaking kapayapaan. Magkakaroon tayo ng kapayapaan saan man tayo pumunta. O sina Brother Selvin, panatag sila. Kahit sila ay nandoon sa Riyadh, panatag ang kanilang kalooban. Bakit? Sinusunod ang kalooban ng Diyos. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y umuko, pumiti, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong banal na salita na aming po napag-aralan. Tunay na talagang sa bawat bagay na aming ginagawa para sa iyo, kung patuloy namin uunahin ang iyong kalooban, na kung ikaw ang aming uunahin sa aming pong buhay, napakaraming pagpapala ang aming pang makakaptan. Maraming pang biyaya ang ibibigay mo po sa amin. Ganun pa man, sana patuloy namin sundin ang iyong kalooban. Sapagkat sapat na ang mga biyaya na aming pong tinanggap mula sa iyo. Sapat na yung aming kaligtasan. Sapat na mayroon kaming buhay na walang hanggan. Sapat na mayroon kaming katiyakan ng langit. Salamat, napakabuti mo po sa amin. Dalangin ko po aming Diyos sa hapon ito. Patuloy ko pong pagbalayin ng buhay ng bawat isa. At ngayong hapon ito, kami po ay magkakaroon po ng Lord's Supper. Dalangin ko po na kami po ay maging karapat-dapat sa pakikibahagi sa hapunan ng aming pong Panginoon. Habang ang lahat ay nakayukot na kapigil, ating pong bigyan ng pagpapahalaga ang Lord's Supper. At ito po ay talagang sacred, na ito po ay isang banal na bahagi sa gawain po ng Panginoon. Habang lahat ay nakayukot na kapigil, malinaw po ang sinabi po sa salita ng Diyos, na tayo po'y dapat maging karapat-dapat po sa pakikibahagi po nito. At upang tayo po'y maging karapat-dapat sa pakikibahagi sa hapunan ng Panginoon, suriin po natin ang ating pong sarili. Kung meron po tayong mga kasalanan na nagawa sa Panginoon, ito po'y ating pong hihingi ng tawad sa Kanya. Sapagkat hindi po tayo magiging karapat-dapat kung meron po tayong mga kasalanan, karumihan, na nagagawa po natin laban sa Panginoon. At ngayong oras na ito, magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin upang lumapit tayo, sama-sama tayong lumapit sa Panginoon, lumuhod sa pangalan ng Panginoon, at hilingin natin na tayo ay maging karapat-dapat sa Kanyang hapunan. Sige po, simulan na po ngayon.